Sino ka? Bakit ka nasa kama ko? Miss, nakalimutan mo na ba? Kagabi, lasing na lasing ka. Ako ang naghatid sa'yo dito. Tapos, ayaw mo pa akong pauwiin. Huwag kang umalis. Inuman pa tayo. Pero di mo dapat sinamantala ang sitwasyon ko para makipagrelasyon sa akin. Ako ang nansamantala. Ikaw ang unang nanligaw. Pero di mo dapat ginawa yon. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Pananagutan? Isa ka lang na gwardiya. Paano mo ako pananagutan? Yung medyas na sinira mo kagabi. Isang buwan mong sahod ang halaga. Paano mo ako pananagutan? Umalis ka na. Huwag mo na akong makita ulit o ere-report kita. Airport mo. CJ, Tumigil ka. Anong pangalan mo? ako si Lindong. Guardia ako dito. Anak, oras na para bumaba ka ng bundok. Magsanay ka sa mundo ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, magiging tunay na leader ka ng Wuji Sect. Master, ang Wuji Sect ang pinakamalakas sa lahat. Bakit kailangan kong itago ang aking pagkatao? Maunawaan mo ang dahilan pagkatapos ng 3 taon. Tapos na ang 3 taon, pero di ko pa rin naiintindihan. Lindong, mag-empake ka na at umalis. Tinanggal ka na. Ano ang ibig sabihin? Yung may-ari ng Unit 5, si Miss Wizitsuan, nagreklamo tungkol sa'yo. Sabi niya, di siya nasiyahan sa serbisyo mo kagabi. Di ako nasiyahan. Miss Ann, kumusta? May tutulong ba ako? Xiaolin, wala na kaming tubig sa bahay. Magdala ka ng isang timba sa itaas. Miss Ann, tinanggal na si Lindong. Di na siya gwardiya dito. Ako na ang maghahatid ng tubig ninyo. Xiaolin, totoo ba ang sinabi niya? Halika, maging personal kong bodyguard ka na lang. 20,000 kada buwan. Ang pagkain at tirahan. Kasama mo ako. Nagbibiro ka lang ba? Mukha ba akong nagbibiro? Noon, iniligtas ako ni Xiaolin. Kumpiyansa ako sa kanyang kakayahan. Pero, Miss Ann, ako. Lindong, bakit hindi ka pa umalis? Miss Wei, si Lindong ngayon ay personal kong bodyguard. Saan man ako, nandoon siya. Ikaw, pumayag ka? Siyempre pumayag siya. Mas maganda ang maging bodyguard ko kaysa sa maging maliit na guwardiya. Anong problema, Miss Wei? May kinalaman ba ito sa'yo? Nag-aalala lang ako sa kaligtasan ni Miss Anne. Hindi mabuting tao si Lindong. Kung siya ang bodyguard mo, ikaw ang dapat mong alalahanin. Ikaw mismo. Si Miss Wei, bata pa. Hindi niya naintindihan ang galing ng lalaking tulad ni Lindong. May intindihan ko naman. Lindong, alis na tayo. Kailangan mo pa akong tulungan sa tubig. Lindong, hindi mo ba sinabing pananagutan mo ako? Pupunta ako ngayon sa Cloudtop Villa para sa engagement party. Hahayaan mo lang ba akong magpakasal sa iba? Paumanhin, Miss Ann. Hindi na ako makakasama sa'yo. Wizitsuan, hintayin mo lang. Ang gusto mo, kukunin ko. Miss Ann, Lindong, huwag kang magkakamali. Para makipagkompetensya kay Ansui. Hawakan mo ito. Kalimutan mo ang nangyari kagabi. Mas mabuti ito. Para sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba malinaw? Sige, sasabihin ko ng malinaw. Ang aking nobyo ay isa sa 4 na malaking pamilya sa Tensao. Ang panganay ng pamilyang Sing, si Xing Hongwen. Kung malalaman niya ang nangyari kagabi, tayong dalawa, ay walang magandang kahinatnan. Sinabi mong pananagutan mo ako. Ibig sabihin, akin ka na. Hindi ka makakapag-asawa ng iba. Hindi. May sira ka ba?
Alam mo ba kung sino si Xing Hongwen? Kaya mo bang harapin ang galit niya? O sadyang kulang ang pera? Sige, bigyan mo ako ng account number. Padadalhan kita ng 500,000. Ito na ang pampatong sa bibig. Umalis ka na. Maaari ko bang sabihin na ikaw ay nag-aalala sa akin? May sakit ka ba? Hindi pwede sa atin. Nababaliw ka na ba? Isang pamilya Xing lang sa Tianzhou, wala akong kinakatakutan. Loko-loko. Yundig Mountain Villa. Si Miss Wei at si Young Master Singh, talagang magkatugma. Napakaganda ni Miss Wei. Ang si Young Master Sing lang ang karapat-dapat. Anong magkatugma? Ang babaeng ito na si Wei Zixuan, anong karapatan niya? Ang aking kapatid na si Hongwen, ang bunsong anak na babae ng pamilya Fan, si Fan Xiaoyao. Kapatid na Hongwen, ikaw ay nagpapakasal ngayon. May mga bagay na ayaw kong sabihin. Ngunit ang babaeng ito na si Wei Zixuan. Ahapon ng gabi, siya ay kasama ng isang guwardiya. Hindi na kailangan magsalita pa kung ano ang nangyari. Tingnan mo. Wei Zixuan. Sinasabi ko, anong klaseng lalaki ang hinahanap mo? Isang maliit na guwardiya pa ang pinili mo. Gaano ka kawalang lalaki? Ikaw na babaeng ito, ako. Tama na, Xiao Yao. Huwag ka nang magulo. Kapatid na Hongwen, ako. Kahapon ng gabi, ako ay kasama ni Wei Zixuan. Hindi ganoon ang nangyari. Naiintindihan mo na ba, Fan Xiao Yao? Lumuhod ka. Hongwen, lasing ka. Sinabi ko, lumuhod ka. Wei Zixuan. Gabi bago ang kasal. Kasama ang isang mabahong gwardiya sa buong gabi. May pagtingin ka pa ba sa akin bilang iyong nobyo? Hongwen, hindi ganoon. Maniwala ka sa akin. Mukhang tama nga ang sinabi ni Fan Xiaoyao. Ikaw nga ay isang puta. Hindi, Hongwen. Paano? Ang maliit na gwardiya ay pwedeng, ako ang iyong nobyo. Ako ay hindi pwedeng? Hindi pa tayo kasal, Hongwen. Huwag kang makunwari. Akala mo ikaw ay isang birhen? Ikaw ay isang mabahong babae. Hongwen. Huwag ganyan. Okay ka lang ba? Ikaw pala yung gwardiyang yan. Alis na tayo. Babae. Kung alis ka ngayon, yung 10 bilyong puhunan, huwag na ninyong asahan ang Wei family. Lindong, alam mo ba ginagawa mo? Ginagawa mo to. Paano na ang Wei family sa Tianzhou? Ano pa? Hayaan ko lang bang? Lakas tanganin ka ng gago. Babae kita. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Sing family ng Tianzhou yon, inaway mo sila. Gusto mo bang masira ang buhay ko? Isang Xing family lang, kung gusto ko, kayang-kaya kong puksain. Kung wala kang kakayahan, huwag kang magyabang. Guard ka lang. Anong karapatan mong kalabanin ang Xing family? Hintayin ninyo ako. Tingnan mo. Ganyan katatuhin ng Xing family ang master mo. Lindong, isipin mong mabuti sa Tianzhou. Kung inaway mo si Xing family yung master, mahihirapan ka. Ano naman kung mahirapan? Bahala na kung sino siya, basta sinaktan ka. Hindi ko siya palalampasin. Huwag kang mag-alala sa Xing family, ako na. Magsisisi ka. Para sa'yo, hindi ako magsisisi. Lindong, seryoso ka.
Pangako ko sa'yo, gagawin ko. Ano to? Suotin mo at pumunta tayo sa civil registry para magpakasal. Ano sinabi mo? Ayaw kong ulitin. Nagsisisi ka na? Hindi naman. Ako na. Bangon na. Kumain ka ng almusal. Saan galing yung gulay? Kaninang umaga, bumili ako. Sige, ama. Ano nangyari? Tumawag kapatid ko, lumalaraw ang kalagayan ni mama. Pupunta ako agad. Kuya. Kumusta si mama? Sabi ng ospital, kung hindi pa kayo magbabayad, hindi lang operasyon ang mawawala. Bukas paalisin na nila si nanay. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa pera. Si Odong, si ER Limangking mula sa ospital. Di ba ex-girlfriend mo yon? Humiram ka sa kanya. May paraan ako, siguradong makakakuha ako ng pera. Anong paraan? Ikaw magbabayad. 50,000 to. Anong ibabayad mo? Lindong, ilang taon na tayong hindi nakita. Hindi naman tumaas ang kakayahan mo, ang yabang mo na lang. Ako na ang magbabayad nito. Sino ka naman? Asawa ko siya. Chia Odong, kailan ka nag-asawa? Lindong. Hindi kaya artista lang to na hiner mo. Ang galing mo, may pambayad sa artista. Wala namang pang-opera sa nanay mo. Baka alam mo nang malapit nang mawala ang nanay mo. Kaya kumuha ka ng taking girlfriend para lokohin siya. Anong sinasabi mo? Kahit paano, ex-girlfriend ka naman ng aming Chia Odong. Ang sama ng bibig mo. Mali ba ako? Kung walang pambayad, umalis na kayo. Para magamit ng iba ang kama. Sabi ko, ako na ang magbabayad. Bakit ikaw ang magbabayad? Dahil ako ang Vice President ng Way Corporation. Anong klaseng babaeng ito? Hinampas mo ako. Ikaw nga. Anong nangyayari dito? Mangking, anong nangyari? Zhao Hao, hinampas ako nitong babae. Sino ka? Bakit mo hinampas ang girlfriend ko? Siya ang Vice President ng Way Corporation at asawa ko. Lindong, anong kalokohan to? Ang babaeng ito, asawa mo? Wala akong oras dito para makipag-away, umalis na kayo. O magiging masama ang loob ko. Kama numero 3, di ba? Baka hindi mo alam, ako ang head ng surgery department sa ospital na ito. At ang operasyon ng nanay mo, ako ang mag-upper. Nandito ako ngayon. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Chia Odong, anong gagawin mo? Director Zhao, ang aming Chia Odong ay hindi alam ang tamang asal. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Bibigyan kita ng 3 segundo. Sampalin mo ang sarili mo ng 3 beses. Ang nanay mo ay talagang mamamatay sa kama na ito. Hindi. Director Zhao, ikaw. Ang ospital ng Tianzhu ay napakalaki. Ikaw lang ba ang marunong mag-opera? Hindi ako naniniwalang walang ibang marunong. Dito, hindi lang ako ang marunong. Ayaw mo bang kuhanin sila? Malapit na akong maging deputy diyan. Isang salita ko lang. Walang magagamot sa nanay mo. Ito ang kapalit ng pag-alipusta mo sa akin. Kung mamatay ang nanay mo, ikaw ang may kasalanan. Director Zhao, lahat ng pagkakamali ay sa amin. Sa akin mo na lang ibaling ang galit. Huwag mong ipagpaliban ang operasyon. Pakiusap. Pwede naman kayong patawarin. Patirin mo siyang lumuhod. At dilaan ang sapatos ko. Hindi, Director, ito, gawin ninyo kung gusto ninyo. Ito lang ang kondisyon ko. Chia Odong. Mag-sorry ka na sa Director. Papaluhurin mo ako. Hindi siya karapat-dapat. Anak, bakit ka ganyan? Hindi ka ba marunong rumespeto? Kuya, huwag kang mag-alala ang ospital ng Tianzhu. Hindi naman sa kanya. Kilala ko si Dean Huang, tatawagan ko siya ngayon. Baka maoperahan pa. Mas mabuti na huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Si Dian Huang ay kayang mag-opera. Pero abala siya sa pag-aaral ng mga bagay sa medical college. Wala talagang oras. Tito Huang. Tito Huang. Dian Huang. Xiao Wei, bakit ka nasa ospital? Tito Huang, ako gusto ko sanang humingi ng tulong sa isang operasyon. Ay naku, talagang wala akong oras ngayon. Hanapin mo na lang si Xiao Zhao. Siya ang head ng surgery department sa ospital namin. Sa kakayahan, walang problema.
Gagawin ko ang lahat para magtagumpay ang operasyon. Dian Huang, talaga bang hindi mo kayang gawin ang operasyong ito? Batang pinuno. Direktor Huang, ako si Lindong. Hindi ako batang pinuno. Baka nagkakamali kayo. Pasensya na, nagkamali nga ako. Ginoong Lin, kamag-anak ba ninyo ang pasyente? Ina ko po. Tiyo Huang, asawa ko si Lindong. Tulungan niyo naman po kami. Segs, dahil sa iyo, tutulungan ko kayo. Ipaalam sa lahat, magkakaroon tayo ng emergency. Case conference sa kalahating oras. Ako mismo ang mag-upera. Pero Director Huang, mayroon pa tayong International Medical Conference paper. Paano na yon? Ipagpaliban, kung hindi makasali, hayaan na. Xiao Zhao, ikaw ang in charge sa pasyenteng ito. Sumama ka sa conference. Sa operasyon, ikaw ang aking assistant. Saich po, Director Huang. Direktor Huang. Ayokong si Ihai Zhu ang mag-opera sa nanay ko. Bakit? Tiyo Huang, hindi niyo alam, siya at ang girlfriend niya. Si Iti Liman King. Kanina lang, pinapaluhod pa si Lindong para humingi ng tawad. Sa ganoong tao, sino ang makakatiyak kung anong kalokohan ang gagawin niya sa operasyon? Director Zhao, totoo ba ang sinasabi nila? Director Huang, ako. Inatanggal ka na. Pati ikaw. Lumayas kayong lahat. Director Huang. Ako? Wala naman akong ginawa. Tama, Director Huang, ang tagal na namin nagtatrabaho dito sa ospital. Kahit walang malaking ambag, may konting na itulong naman. Pakiusap, patawarin niyo na kami. Sinasabi ko pang bulag kayo, pinupuri pa yon. Hindi ako ang dapat ninyong pagmakaawa, kundi si Ginoong Lin. Kung patatawarin niya kayo, hindi ko na ito pag-initan. Ginoong Lin, pakiusap. Huwag niyo na kaming isipin, patawarin niyo na kami. Direktor Huang. Direktor Huang sa operasyon, ikaw na ang bahala. Walang anuman. Guardia, ilabas niyo silang dalawa. Ginoong Lin, bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon. Ginoong Lin. Maghahanda na ako. Salamat, Direktor Huang. Paalam, Tiyo Huang. Xiao Dong, ano ang relasyon mo sa Dian Huang na ito? Bakit niya tayo tinutulungan ng husto? Hindi ko siya kilala, yun. Hula ko dahil ito kay Wei 61. Kaya lang tayo tinulungan ni Dian Huang. Kailangan nating magpasalamat ng maayos sa kanya. Dapat mong mabuting tratuhin siya. Alam ko, Kung sakaling saktan ka nito sa hinahara, sabihin mo sa akin, ayusin ko siya. Paumanhin, maam, na-freeze na ang iyong card sa Hui Fu Chancia. Hindi ma-process ang bayad. Na-freeze. Hello, Lola. Bakit na-freeze ang bank account ko? Nakakapal ang mukha mong magtanong. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang dinala mo at ng guard na yan sa pamilya? Sa Tianzhao, na-offend mo ang pamilya Tsing. Ang pamilya natin. Lahat ng pundo ay kailangan para sa operasyon. Wala nang pera para sa luho mo. Lola, pakinggan niyo muna ako. Tama na. Huwag ka nang magpaliwanag. Pakikinggan mo, Wei Zixuan. Hanggang hindi ka humihingi ng tawad sa pamilya Tsing. At hindi ka pinatawad ni Tsing Hongwen. Hindi ka gagastos ng kahit piso mula sa pamilya. Lola. Pasensya na, hindi na namin kukunin ang mga ito. ako na. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka talaga? Maliit na guard lang talaga ako. Niloloko mo ba ako? Noon pa, talagang ayaw tumulong sa akin ni Dian Huang. Nang makilala ka, bigla siyang nagbago ng isip. Para operahan ang nanay mo. Tinawag ka pa niyang Young Master o ano. CJ. Aaminin ko, kilala ko talaga si Dian Huang. 3 taon na ang nakalipas, sundalo pa ako noon. Nailigtas ko ang buhay niya sa isang misyon. Pero yung sinasabi niyang Young Master, talagang hindi ko alam yon. Totoo yon. Siyempre totoo, bakit kita lolokohin? Sige na nga. Akala ko talaga may malaking pinagmulan ka. Kung ganun, hindi na ako matatakot kay Xing Hongwen. Ligtas na ang pamilya nating Wei. Huwag kang mag-alala, maniwala ka sa akin, maayos din ang lahat. Kain na. Ang galing mo pala magluto. Basta gusto mo, mahal. Sino ang tinatawag mong mahal? Hoy, saan ka pupunta? May night shift ako. Hindi ka pa nga kumakain. Anong night shift sa gabi? Hindi ako magtatrabaho. Sino ang magpapakain sa'yo? Hoy, magtrabaho ka na lang. Baka ka maakit ni Ansui. Naiwan mo naman.
Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Mukhang masaya ang buhay mo ay. Sasabihin ko sa iyo, may asawa na ako. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Nag-asawa ka na? Wizitsuan, iniwan mo ako sa harap ng maraming tao. Anong mukha ang iwan mo sa pamilya namin sa Tianqiao? Sasabihin ko sa iyo, ngayon, babawiin ko lahat ng utang mo sa akin, kasama ang interes. Bitawan mo ako, bitawan mo. Tumakbo ka. Mahilig ka diyan, di ba? Tumakbo ka. Mali ako, patawarin mo na ako, pakiusap. Patawarin mo na ako. Anong iyakan diyan? Ngayon, subukan natin ang mas exiting. 4 na tao. Hindi pa nasubukan, Sage. Huwag kang magulo. Sing Hongwen. Tingnan mo ang galing ko. Tulong. Alam ko. Si Ginoong Tsing, hindi basta-basta. Kotse Nixing Hongwen, naku. Ikaw na naman, walang kwentang guard. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko siya lalaruin. Mahal. Mahal, okay ka lang ba? Okay na, nandito na ako. Okay na. Gising ka na. Saan ito? Sa ospital ito, hinimatay ka, sabi ng doktor wala namang malala. Magpahinga ka lang, gagaling ka rin. Ang utang inang singhongben na yan. Siguradong papagalitan ko siyang mabuti. Nababaliw ka na ba? Nanunok ka kay Xing Hongwen? Hawak-hawakan ng asawa ko. Muntik na siyang mamatay sa akin. Nanunok ka kay Xing Hongwen? Hindi ka niya palalampasin. Umalis ka na, lumayas ka sa Tayansao. Tumakbo ka na. Di ko inakalang mag-aalala ka pa pala sa akin. Anong oras na? Nagsasabi ka pa ng ganyan? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pamilya Xing sa Tayansu? Isa sila sa 4 na malalaking pamilya dito. Takbo na. Anong ginagawa mo dyan? Tumakbo ka na. Tumakbo. Tingnan natin kung saan siya tatakbo. Lola, bakit ka nandito? Wizitsuan, dahil ayaw mong makinig sa akin. Ako na ang dumating dito. Sumama ka sa akin ngayon din pumunta tayo sa pamilya Singh at humingi ng tawad kay Jitsing. At itong maliit na guard na ito, sumama rin. Lumuhod kayo sa harap ni Jitsing at magmakaawa hanggang sa patawarin kayo. Lumuhod sa kanya? Baka hindi niya kayanin. Lola, ako ngayon ay asawa na ni Lindong. Wala nang kailangan. Kay Xing Hongwen. Anak, gusto mo ba akong patayin sa galit? Kahit hindi mo gusto si Jitsing, hindi mo naman pwedeng basta-basta. Magpakasal sa kahit sino at magpakababa. Ikumpara mo sa kanya. Ano ba siya? Ano ka pa sabihin? Hindi ako sigaling ni Singhongwen. Ang gago. Dahil binigyan kami ni Jitsing ng kontrata na nagkakahalaga ng 1 bilyon. 1 bilyon. Kaya mo ba yon? Karapat dapat ka ba? Paano kung kaya ko? Sige, kung mabibigyan mo ang aming pamilya Wei ng 1 bilyong kontrata, papayag akong pakasalan ka namin. Kung hindi mo kaya, umalis ka na ng maaga. Lola, hinihirapan mo naman si Lindong. Alam mo namang isa lang siyang guard. Saan siya kukuha ng 1 bilyon? Tumahimik ka. Mahal, huwag kang mag-alala. Sinabi kong pananagutan kita. At pananagutan kita hanggang dulo. Ang 1 bilyong kontrata ay hindi mahirap para sa akin. Mabuti, may lakas ng loob. Kung ganun, bibigyan kita ng 3 araw. Lindong, huwag kang mag-eksena. Saan ka kukuha ng 1 bilyon? 3 araw. Mahaba na ang 3 araw. Hindi ka kayang hintayin ng pamilya Wei ng ganoon katagal. Lalong hindi kayang hintayin ng pamilya Tsing. Masyadong mahaba ang 3 araw. 1 araw lang ang kailangan ko. Sige, 1 araw na lang. Tingnan natin kung kaya mo. Lindong, nababaliw ka na ba? Nagmayabang ka sa harap ni Lola, 1 araw lang para makakuha ng kontratang 10 bilyon. Akala ko sasamantalahin mo ito para makipaghiwalay sa akin. Gago ka talaga.
Mahal, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang. Mapakasal ka kay Xing Hongwen, ang gago na yon. Magandang araw, may appointment ako sa inyong chairman na si Liu Ming. Pakisabi na po. Ikaw lang ang naghanap sa aming Boss Liu. Ano ang pakay mo? Hindi ko makikipag sa inyo, Boss Liu, tungkol sa pakipagtungan. Ang dami-dami ngayon ng kung sino-sino. Kung dito ka para mag-apply bilang gwardiya, bukas na lang bumalik. Ngayon, hindi pwede. Sabi ko na, hindi ako dito para mag-apply bilang gwardiya. Hindi ko makikipag sa inyo, Chairman Liu, tungkol sa pakipagtungan. Ikaw ang hahanap ng pakikipagtulungan kay Boss Liu? Kaapat dapat ka ba? Marami na akong nakikitang tulad mo. Wala namang kakayahan. Taga-gwardiya lang ang kapalaran mo. Ano naman ang masama sa pagiging gwardiya? May mataas at mababang posisyon, pero walang mataas at mababang uwi. Pwede mo akong hamakin, pero hindi mo ako pwedeng insultuhin. Ano naman kung insultuhin kita? Sasabihin ko sa'yo, umalis ka na ngayon din, huwag kang makahang dito, gwardiya. Naririnig mo ba? Narinig mo ba? Ang gago mong gwardiya. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Zhang Yi, General Manager ng Huic Group. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, lumuhod ka at magmano sa akin. Parang walang nangyari. Magmano ka. Ang inyong Chairman Liu, hindi man lang makapagsalita sa akin ng ganoon. Gusto mo pang tumawag ng tao? Ano? Ako si Lindong sa inyong grupo ba? Mayroong naggangalang Zhang Yi. Paano ko malalaman? Narito siya ngayon sa harap ko. Pinapaluhod ako. Mukhang totoo ang pag-arte. Sasabihin ko sa iyo, ngayon, bugbugin mo siya hanggang sa mamatay. Narinig mo ba? Umalis ka. Chairman Liu, bakit ka nandito? Bakit mo ako sinuntok? Bakit kita susuntukin? Tatanggalin pa kita sa trabaho. Hayaan mo si Emily na lumuhod sa'yo para humingi ng tawad? Nababaliw ka na ba? Hangi, sasabihin ko sa'yo. Umalis ka na ngayon din, maliit lang ang kumpanyang Huwek. Hindi ka siya ang isang dakilang tulad mo. Marlene, esensya na. Ako ang may kasalanan, hindi ko siya nasaway ng maayos. Nakakahiya. Chairman Liu, tatanggalin mo na ako? Ilang dekada na akong naglilingkod sa'yo. Kamakailan lang, nakapag-negosyate ako ng kontrata sa pamilyang Singh na nakakahalaga ng ilang milyon. Kung tatanggalin mo ako, masasaktan ang mga kasamahan natin. Ang pamilyang Singh. Isang pamilyang malapit nang mawala. Ano pa ang saysay ng pakikipagtulungan sa kanila? Kaya ngayon, ipinahahayag ko. Ang Hueki Group ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Tsing. Marlene, alam ko na ang pagkakamali ko ngayon. Magbabago ako sa susunod. Patawarin mo na ako. Huwag mo nang isipin ang kasalanan ng isang hama. Hahagurin ko pa ang sapatos mo. Hagurin ang sapatos? Hindi ka karapat-dapat. Dalhin niyo siya. Anong ginagawa niyo? Marlene, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako. Esensya na, Marlene. Kung may susunod pa, alam mo na ang kahinatnan. Pangako ko sa'yo, wala nang susunod. Marlene, ano ang dahilan ng pagbisita niyo ngayon? May konting sakan. Sa opisina na natin pagsakan. Saich, Marlene, tuloy po kayo. Ay! Maganda ang taste mo. Kung tama ang pagkakaintindi ko, ang painting mong ito ay ang original na beauties ni Tang Bohu, di ba? Napakatalas talaga na mata niyo, Marlene. Kung gusto niyo, papadala ko ito agad. Sa bahay niyo. CJ. Sakto, ipagregalo ko ito. Okay, usapin na natin ang importante. Ano po, Marlene? Gusto kong makipagtulungan ka sa pamilyang Wei. Bigyan mo sila ng malaking kontrata. Walang problema. Ayusin ko na yan. Pero, Marlene, bakit biglaan ang pakikipagtulungan sa pamilyang Wei? Ang pamilyang Wei. Ang panganay na anak na babae, si Wei 61. Asawa ko na ngayon. Ang panganay na anak na babae ng pamilyang Wei? Parang naalala ko, kasintahan siya ng isang taga-pamilyang Tsing. Gets ko na. Manghaharang pa sa babae ni Marlene? Kapat dapat lang mawala ang pamilyang Tsing. Sige, magtrabaho ka na. Babalik na ako sa trabaho. Marlene, kanina pa ako nagtatanong sa sarili. Ang suot niyo pong damit? Di mo ba makita? Security guard ako ngayon. Bantay. Akala ko biro lang yon. Ikaw ang pinuno ng modernong Wuji School. Ang katawan mong ginto ang halaga. Paano ka magpapakumbaba? Maging isang simpleng bantay? Ano naman ang sama sa pagiging bantay? Ang tunay na dakila ay natatago sa lungsod. Noon, inutusan ako ng aking guro na magsanay sa labas ng 3 taon. Iyon ang dahilan. Ngunit, Huwag na ngunit. Alis na ako. sasamahan kita. Takbo. Takbo. GNG, kagabi, inanyayahan ka ni Jiwang na uminom. Iyon ay pagpapahalaga sa iyo. Bakit ka? Nagpakita ng walang respeto. At maagang umalis? Kagabi, hindi ako maganda ang pakiramdam. Pakiusap, tulungan mo ako na humingi ng pamanhin kay Jiwang. Kapag gumaling na ako, personal akong hihingi ng tawad kay Jiwang. Paano ko hindi napansin na hindi ka maganda ang pakiramdam? Saan ba ang problema? GNG, ang kama ni Jiwang ay malaki at malambot. Baka pagkatulog mo. Gumaling ka na. Tigilan mo.
Saan galing ang pangit na bantay na ito? Ang usapin ni Jiwang, pinakialaman mo? Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay? Lindong, walang kinalaman sa'yo ito. Kailangan kong makialam. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan, no? Maniwala ka, papatayin kita. Balik ka, sabihin mo sa kusina. Yiwang ng Tianzao. Kung mga asar pa siya kay Yen An, papanawin ko ang angkan ng Wang sa Tianzao. Alis. Tayo na, alis na tayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Nasa bahay na tayo. Uwi muna ako. Nasugatan ka. Maganda ang pangarap mo. Lindong, ano nang ginawa mo kahapon kasama si Wizitsuan? Nag-propose kami. Ikakasal ka na kay Wizitsuan. Lindong, nababaliw ka ba? Nakasama mo si Wizitsuan. Ginagamit ka lang niya. Sa tingin mo ba, magkakagusto sa'yo ang babaeng Wei? Sa Tianzhao, kapag inaway mo ang pamilyang Sing, patay ka sa kalsada. Salamat sa pag-aalala, Miss Anne. Lindong, nababaliw ka na ba? Mayroong 100,000 dito. Kunin mo ito. Umalis ka na, lumayas sa Tianzhao. Huwag ka nang bumalik. Salamat sa pag-aalala, Miss Anne. Hindi na kailangan. Wala naman akong problema, alis na ako. Lindong, kanina nang ikulong tayo. Bakit hindi ka umalis? Umalis? Hindi ko kayang hayaan kang maapi. Mahal. Mahal, huwag kang magalit, hindi yon ang iniisip mo. Alam mo pa palang umuwi. Hindi yon ang nakita mo. Gago. Pinagkatiwalaan kita, pero ganito ang ginawa mo sa akin. Lumabas ka. Mahal. Malaking pagkakamali yon. Bukas na ang ika-negatibo 70 kaarawan ni Lola. Paano mo? Ipinangako sa kanya. Nasa isang araw lang. Makakakuha ng 1 bilyong kontrata. Hindi ka lang naghanap ng investor. Kundi nakipagkalokohan ka pa kay Ansuir. Mukhang gusto mo lang talagang hiwalayan ako. Nakahanap na ako ng investor. Kay Ansuir mo ba nakuha ang puhunan? Inaasar si Answer ng mga bastos. Bilang gwardiya, ang pagligtas sa residente ay responsibilidad ko. Responsibilidad? Ang paghalik sa kanya, responsibilidad mo rin ba yun? Hindi, bigla-bigla na lang siyang lumapit. Hindi ko rin naagapan. Sige na, mahal. Pangangako kong hindi na ako makikipag-ugnayan. Kay Answer. Seryosong sumpa. Maniwala ka sa akin, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magalit. Maghugas ka ng pinggan. Sige, mahal. Hoy, Lindong. Ngayong gabi, hindi ko alam. Si Wizitsuan ay, hindi naman siya nagkakamali ng akala. Ano? wala yon, naipaliwanag ko na. Mabuti naman. Lindong, sa totoo lang, ako. Basta. Salamat sa'yo ngayong gabi. Walang anuman, dapat lang. Lindong, sabi mo nakahanap ka ng investor. Totoo ba talaga yun? Siyempre totoo, malapit nang maipadala ang kontratang 10 bilyon. Anong kumpanya? Malaman mo rin mamaya. Lola, dumating na kami. Mabuti. Umupo ka, Wizitsuan. Kaarawan ngayon ni Lola, dinala mo pa ang isang maliit na gwardiya. Sadyang ikinahihiya mo ang pamilya Wei. Narinig ko nagmayabang pa siya. Nabibigyan niya tayo ng kontratang 10 bilyon. Maliit na gwardiya, bakit hindi ka nalang maglinis ng kalye?
baka sa paglilinis mo, makakita ka ng kontratang 10 bilyon. Fan Xiaoyao, tama na yan. Asawa mo rin siya. Ganyang basura, ikaw lang ang kumikilala sa kanya bilang asawa. Tama na, nag-aaway ba kayo? Wizitsuan, bukas pumunta ka sa Pamilya Singh para humingi ng tawad. Humingi ka ng patawad sa Pamilya Singh sa kalokohan mo. Para makapagpakasal ka pa rin kay Tsing Hongwen. Lola, gusto ko si Hongwen kuya. Wizitsuan, kung hindi ka makakuha ng tawad, ipapasa ko na kay Xiaoyao ang iyong posisyon bilang Vice Presidente. Kahit kunin niyo ang posisyon kong Vice Presidente para takutin ako, hindi pa rin ako pupunta. Magandang gabi. Bakit ka nandito? Paano ka nakikipag-usap sa tao? Siyempre narito ako para batiin si Lola sa kanyang kaawan. Lola, narinig ko mahilig kayo sa mga kwadro at sulat kamay. Espesyal kung binili sa subasta ang librong ito mula sa Tsina. Gusto ni Lola ang orihinal na gawa ni Tang Bohu. Nagkakahalaga ito ng milyon. Talagang hindi ako nagkamali kay Hongwen kuya, napaka-generoso. Hindi tulad ng iba, kahit si Tang Bohu. Sino ba yon? Wizitsuan. Bukas na pumunta sa Pamilya Singh para humingi ng tawad, naniniwala ako mapagpatawad ang Pamilya Singh. Hindi nila isipin yan laban sa'yo. Peke ang kanyang calligraphy painting. Pe. Ikaw na maliit na security guard, nagsasalita ka pa. Lindong, pwedeng tumahimik ka na? Lindong, sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Mang-insulto kay Hongwen? Magdapa ka at humingi ng tawad kay Hongwen, maliit na security guard. Sinasabi mong fake ang painting, bakit na sa'yo ang totoo? Nasa akin niya ang totoo. Wizitsuan, ang lalaking to na nahanap mo. Baka si Raulo. Ito ang tunay na beauty painting. Ang interesante talaga ng si Raulong to. Wizitsuan, umalis na kayong dalawa. Nahihiya ako para sa'yo, nahihiya na rin ang lola ko. Lindong, nagdala ka ng peking painting para lokohin ako. Zitsuan, paalisin mo na siya agad. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad para palabasin kayong lahat. Lola, Sino nagsabing peki ang painting? Ika ba si Chairman Liu ng Huic Group? Sa aking kaawan ngayon, napakalaking karangalan ng iyong pagdating. Nagningning ang aming Wei family dahil sa'yo, Chairman na Huic Group. Ang mas makapangyarihan pa sa Forget Families, ang boss na Huic Group, ay pupunta sa aming bahay. Chairman Liu, siya yon, yung security guard na yon. Nagdala ng peking painting para lokohin si Lola. At ininsulto pa ang tunay na painting na regalo ko bilang peke. Tama, Chairman Liu, wala namang pera tong security guard na to. Sana po tulungan ninyo kaming parusahan siya. Ako ang nagbigay ng painting kay Ginoong Lin. Ang ibig ninyong sabihin, peke ang regalo ko. Chairman Liu, nagdidiro ko ba kayo? Paano pwedeng mangyari yon? Maliit na security guard lang siya. Bakit po kayo magbibigay ng regalo sa kanya? Ang mga desisyon ko. Kailangan bang ipaalam kay Young Master Tsing? Hindi. Natatakot lang po akong niloloko niya kayo. Mga ginagalang, narito ako ngayon. Upang ipahayag ang pakikipagtulungan ng Hueki Group sa Wei Family. Ito ang bagong proyekto ng Future Tech City. Nagkakahalaga ng 50 bilyon. Chairman Liu, totoo po ba yan? Kung pumayag si Ginoong Lin, totoo yan. Lindong, ito ba ang investment na sinasabi mo? Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-alala. Chairman Liu, yung proyektong yon, hindi ba kami ng Pamilya Singh ang unang kumuha? Pamilya Singh, hindi ba sinabi sa'yo ng ama mo? Kanina lang, nag-terminate ang Huic Group ng walang paunang abiso. Sa lahat ng pakikipagtulungan sa Pamilya Singh. Paano pwedeng mangyari yon? Chairman Liu, bakit po ninyo ititigil ang pakikipagtulungan sa aming Pamilya Singh? Kami ang 4 na malalaking pamilya sa Chanshaw. Dahil ininsulto mo si Ginoong Lin. Impossible to, isang maliit na security guard lang to. Mas magaling pa kay Kuya Hongwen. Chairman Liu, isa lang siyang security guard, walang pera o background. Paano siya karapat-dapat sa malaking pabor na to? Mali siguro kayo. Siyempre karapat-dapat si Ginoong Lin. Si Ginoong Lin ang nagligtas ng buhay ko noon. Ako si Liu Ming, kahit maging alipin ni Ginoong Lin, masaya ako, lalo na sa paghihiganti para sa kanya. Lindong, dahil binigyan ka ni Chairman Liu, ang malaking pabor. At binigyan tayo ng mukha ng Pamilya Wei. Pumayag ka na. Sumasang-ayon ako sa proyektong to. Pagkatapos ng 3 araw, maaring pumirma si Ginoong Lin at Binibining Wei ng kontrata sa Huic Group. Sage, alis na muna ako. Lola, sinabi mo noon kung makakuha si Lindong.
Ng kontratang 10 bilyon sa isang araw, papayag kang magkasama kami. Sige, dahil nagawa niya talaga. Hindi na ako tututol. Isang hamak na security guard lang naman. Anong dakila doon? Ikaw lang nagkakagusto. Nakakahiya sa pamilya Wei. Tigil na yan. Kapag napirmahan na ang kontrata, papayag ako sa kasal ninyo. Hoy, totoo ba? Utulungan niya talaga tayo? Mahal, anong klaseng kasal ang gusto mo? Lindong, huwag kang mag-akala. Sinong nagsabing ikakasal tayo? Mahal, kasal na tayo, bakit? Tinatawag mo pa rin ako sa pangalan. Dapat may tawagan na. Anong tawagan? Mahal, Maghugas ka ng prutas. hindi mo pa ako tinatawag. Honey. Sige na. Maghugas ka ng prutas. Sige, mahal. Sa kontratang to, maraming inilugod ang Huek Group. Karamihan ng kondisyon ay pabor sa pamilya Wei. Tama. Ito ay espesyal na iniutos ng aming chairman. Lumabas kayo, lahat lumabas. Anong nangyari? Kakasara lang ng Huek Group, maayos naman. Bakit kaya sinara? Sa talaan ng Huek Group, maraming perang hindi malinaw ang pinagmulan. Ngayon, tatanggapin ang investigasyon. Pansamantalang isasara. Dalhin ninyo kami kay Ginong Liu. Sige, dito po tayo. Basura talaga ang basura. Wala talagang magagawa. Sumama ka sa akin sa labas sandali. Ginoong Lin, hindi ko rin alam kung bakit may dagdag na pera. Sa account, biglaan ito, paang may kakaiba. Baka may taong sinasadya ito laban sa inyo. Mag-ingat pa rin tayo. Sige, alam ko na. Kumusta? Ano ang sabi ni Ginoong Liu? Mapipirmahan pa ba ang kontrata natin? Pansamantala, hindi na muna. Dumating na rin kayo. Kanina, sinabi na sa amin ni Kuya Hongwen, ang walang hiya nitong guard, nagnakaw ng pera ng pamilya Tsing. Impossible. Ang mga tao ni Binata Tsing, mula sa ilalim ng kanyang kama sa dorm, nakakuha ng maraming pera, yun ang nawawalang pera ng pamilya Tsing. Tanga, hanggang ngayon ipinagkatanggol mo pa siya. Ako. Pwede ring hindi nahabulin. Basta pumayag ka, hiwalayan mo si Wizitsuan. Ang bagay na ito, parang hindi nangyari, ang perang ito. Pwede ko ring ibigay sa iyo. Hindi ako ang nagnakaw ng pera. Nitong mga nakaraang araw, pwedeng tingnan nyo ang CCA. Totoo naman. Sino bang magnanakaw amin na magnanakaw siya? Wizitsuan, ang aming pamilyang Wei. Hindi tatanggap ng taong madumi ang kamay. Lola, maniwala ka sa akin. Hindi ka noon si Lindong. Tiyak na may pagkakamali dito. Anong pagkakamali pa? Nahuli na nga kasama ang pera. Ngayon, nawala ang 10 bilyong kontrata. Magnanakaw pa si Lindong. Ang kasal ninyong dalawa, hindi ako sang-ayon. Wizitsuan. Sinabi rin ni Hongwen, basta pumayag kang pakasal sa kanya. At iwan mo ang magnanakaw na ito, hindi na niya hahabulin. Lola, hindi ako. Magpapakasal kay Xing Hongwen. Wizitsuan, maganda naman. Ang pagkilala mo sa sarili mo, ang katulad mo, kahit magsuklay ng sapatos, hindi karapat-dapat kay Kuya Hongwen. Okay, Wizitsuan. Kung ganon, ipakulong na natin tong bastos na gwardiya. Lola, maniwala ka sa akin. Hindi talaga ganoong klaseng tao si Lindong. Tulungan mo siya. Isa siyang mahirap na gwardiya. Pag nakakita ng ganun karaming pera, hindi ba naman magnanakaw? Report nyo ako. Tignan natin kung anong ebidensya ang mahahanap para makulong ako. Huwag kang magyabang. Makakapasok ka rin sa kulungan. Binata. Ito'y anahas lang na. Nilindong sa dormitoryo. Isang hamak na gwardiya ka lang. Paano ka nagkaroon ng ganitong mataas na limit na black card? Ito ay para sa mga mayayaman. Malamang ninakaw mo rin ito. Maliit na gwardiya, ang dami mong ninakaw. Sapat na yan para makulong ka ng ilang dekada. Wizitsuan. Ang lalaking hinanap mo.
Isang sanay na magnanakaw pala. Akin ang card na yan. May 10 milyong deposito sa loob. Kung ayaw mong maniwala, i-verify mo. Paano nangyari yon? Huwag kang masyadong magyabang. Makipag-agawan ka sa pamilya Singh. Malalagot ka rin. Kahit hindi ka nagnakaw ng pera, hindi ka na pwedeng makipag-ugnayan kay Wizit Suwan. Ang 10 bilyong kontrata. Ay hindi natapos. Natalo ka sa pustahan. Huwag mo nang makita ulit si Wizit Suwan. Lola, si Lindong ay nakakuha na ng kontrata. Bakit kasalanan ni Lindong na nasara ang kumpanya ni Liu Ming? Paano natin malalaman kung hindi natulungan ang gwardyang ito at si Liu Ming? Para lokohin ang pamilya natin. Fancy Yaw, huwag kang magsalita ng walang basihan. Halika. Sumama ka sa bahay. Huwag mo nang makita ulit ang maliit na gwardyang ito. Lola, Halika na. Umalis ka diyan. Ano ang nangyari at nasara ang grupo? Patawad, Panginoon. Ako ay naging pabaya. Huwag kang magdagdag ng walang kwenta. Imbestigahan mo agad. Kung sino ang nasa likod nito. Opo, imbestigahan ko na ito ngayon. Lindong, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Tara, uminom tayo. Nakita ko lahat ng nangyari sa tabi ng kalsada kanina. Lindong, alam kong gusto mo si Wizit Suwan, pero hindi talaga kayo bagay. Ang mga Wei ay mga taong malang malayong pag-isip. Pera lang ang nasa isip nila. Ganoon ang pamilya Wei, pero hindi si Zixuan. Totoo, hindi ganoon si Wizit Suwan. Pero hindi niya kayang sumuway sa pamilya niya. Isang simpleng babae lang siya. Kung ako sa'yo, samantalahin mo ang pagkakataong ito para makipaghiwalay sa kanya. Maniwala ka sa akin, Lindong, mahihirapan kayong maging masaya. Mahihirapan kayong maging masaya. Sinabi ko na pananagutan ko siya. Suwerte talaga ang babaeng yan, si Wizit Suwan. Nakakainggit ang suwerte niya. MS An, sa Higgins Boulevard, sa loob ng 10 minuto. Gusto kitang makita. Yung Master Wang, pero ngayon, Ansuir, huwag kang magpakatigas ang ulo. Tinanggihan mo na ako minsan. Ayokong marinig. Pangalawang pagtanggi. pasensya na, Lindong, kailangan kong. Sasamahan kita. Huwag na, kakalaban mo lang si Yung Master Wang. Ako na lang ang pupunta. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama. Ansuir, Ansuir. Umupo ka. Ansuir. Ang laki naman ng mukha mo. Inimbita kita. Bakit hindi ka pumunta? Ano pong sinasabi niyo, Yang Master Wang? Talagang may ginagawa ako noon. May ginagawa kaya sinaktan mo ang mga tao ko? Magsalita ka. Ang tapang-tapang mo pa naman. Kung matapang ka, sana hindi ka na rin pumunta ngayon. Yung Master Wang, ako ang may kasalanan noon. Pasensya na po. Huwag. Sino ang nanakit noon? Tawagin mo dito. Gusto ko siyang makita. Yung Master Wang, isang guard lang yon. Hindi siya marunong. Humihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Isang guard. Narinig mo ba? Guardia. Ang guardia ay nangahas pang manakit ng tao ko. Hindi mo ba naririnig ang pamilya Wang ng Tianxiao? Ansuir. Ano ang relasyon mo sa kanya? Bakit ikaw ang humihingi ng tawad para sa kanya? Malaki ang mukha mo. Hindi ako nangangahas. Tawagin mo siya. Ginoong Wang, umalis na siya sa Tianzhao. Ganito na lang, ikaw na ang magbayad ng utang niya. Wala ka bang reklamo? Ako ang magpapakumbaba sa iyo. Hindi mo kayang humingi ng tawad para dito. Binugbog niya ang mahigit 10 kaibigan ko noon. Paano ka hihingi ng tawad? Ganito na lang.
Ngayon, alagaan mo ang mahigit 10 kaibigan kong ito. Kung hindi sila masisiyahan, hindi ito matatapos. Sige ba? Mga kapatid, halika rito. Ginoong Wang, pasensya na. Nagkamali talaga ako. Ginoong Wang. Tigilan niyo yan. Bitawan ang babae. Lindong, bakit ka nandito? Ikaw ba yung nanakis sa mga tao ko noong nakaraan? Ako yun. Ikaw pala. Kaya ngayon, dito ka mamamatay. Sabi ko. Sugurin. Sumama ka sa akin. Utangin ng guwardiya. Kung ngayon ay alisin mo siya, kakalabanin mo ang pamilya Wang. Sisiguraduhin kung hindi ka mabubuhay hanggang bukas. Sabi ko. Narito na ako. Huwag kang mag-alala, hindi ka na muling guguluhin ni Ginoong Wang. Aalis na ako. Si Lindong ay isang gwardiya lamang. Paano siya makakalaban sa pamilya Wang? Hanapin ko na lang si Ginoong Wang at hihingi ulit ng tawad. Hindi dapat may pahamak si Lindong. Batang pinuno, may isang bagay, hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Si GNG, anay pumunta kay Ginoong Wang upang humingi ng tawad para sa iyo. Ngunit pinagmulta siya ni Ginoong Wang na lumuhod sa harap ng pamilya Wang buong gabi. Nahimatay si GNG, sa malakas na ulan. Papanawin ko ang pamilya Wang sa Tayansao. Naiintindihan ko po. Lindong, Gising ka na. bakit ako nandito? Nahilo ka kahapon sa tagal mong lumuhod. Kumusta ka? Hinabol ka ba ng pamilya Wang? Wala naman. Hindi mo na kailangang matakot sa pamilya Wang. Nawasak na sila. Nawasak ang pamilya Wang. Paano nangyari yon? Isa sila sa 4 na pinakamakapangyarihang pamilya sa Tiansao. Bakit bigla na lang sila nawasak? Hindi ko rin alam. Siguro dahil sa pagiging mapangahas nila. Baka may na-offend silang malaking tao. Salamat, Lindong, kung wala ka. Baka naapi ako niyang Master Wang. Walang anuman. Lindong, 2 beses mo na akong ipinaglaban-laban kay iyong Master Wang. Labis akong natutuwa. Dapat lang. Magkaibigan tayo. Magkaibigan lang ba talaga? Lindong, Ang mga sinabi ko sa'yo kagabi, totoo lahat yon. Mahal na mahal kita talaga. Kung sakaling ikaw as si Wizitsuan, ay hindi magkatuluyan. tingnan mo naman ako. Nandito lang ako. Miss Anne. Itinuturing kitang kaibigan. Ang pagtulong ko sa'yo ay dahil kaibigan kita. Si Wei Zixuan ang mahal ko. Huwag mo akong hintayin. Hanapin mo na lang ang sarili mong kaligayahan. Yung master, nalaman ko na. May isang misteryosong grupo ang gumugulo sa ating kumpanya. Mukhang may kinalaman ang pamilya Zhao mula sa Kyoto. Alam ko nang may taga Kyoto ang gumugulo. Pero hindi ko inakalang ang pamilya Zhao. At yung bagong proyekto ng Future Tech City, na pinirmahan ng Hui Group, dahil na-seal ito, napunta na ngayon sa Dingsheng Group ng Tianshao. Inanunsyo ng kumpanya nila na magkakaroon ng public bidding pagkatapos ng 3 araw. Pa sa proyekto ng Future Tech City. Sige, alam ko na. Yung master, kung kailangan mo ang proyektong ito, maaari kitang tulungan na makuha ang kontrata para sa yung master. Hindi na kailangan. Kaya ko itong makuha ng mag-isa. Ayos, guwardiya. Anong ginagawa mo rito? Kaya mo bang bayaran yan? Kung gusto mo, bigyan kita ng ilang ulam. Hindi mo ba sinasabi na mahal mo si Wizitsuan? Bakit? Ngayong hindi mo makuha ang 10 bilyong kontrata. Susuko ka na lang. Hanggang pagkain wala ka ng pambili? Ang 10 bilyong kontrata. Babalikan ko yon at kukunin.
Naisahan natin siya, yung master. Nag-imbestiga ako tungkol sa Dingsheng Group. Inilabas namin ang lahat ng kapangyarihan ng Wuji Set sa Chanchao. Pero, hindi pa rin namin natuklasan kung sino ang nasa likod nila. Kahit sino ang pumalit sa Huwei Group. Wala kaming nahanap na anumang bakas. Naiintindihan ko na. Tuloy. Ikaw ba si designer Aoyang? Umusta? Nais kong bilang para mag-design ng sa sa arkitektura. Gagamitin ko ito para sa bidding. Ito yung Feature Touch City. Magpapadesenyo ka sa akin? Ayaw mo bang bayaran? Abala ako ngayon. Sa susunod na lang. Designer Aoyang, paano mo nasabi ng sigurado? Na mahirap lang ako. Mali ba ako? Missing kong duling ng bayad sa disenyo ko. Hindi mo kayang bayaran. Tama ka, hindi ko kayang bayaran ang 5 buling. Dahil wala akong babayaran kahit piso. Nanggugulo ka ba? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, tatawagin ko ang gwardiya. Meron akong piraso ng kahoy dito. Pambayad to sa lahat ng disenyo mo. Piraso lang ng sira-sirang kahoy, ipambabayad mo? May sira ka ba sa ulo? Tawagin ang gwardiya. Tingnan mo ito. Ito nga. Nakaukit dito ang pangalan ng lolo ko. Mula pagkabata, ipinangako ng lolo ko na ang aming lahi. Kapag nakakita ng kahoy na ito, dapat walang kondisyon na. Maglingkod sa may-ari nito. Paano mo nakuha ang kahoy na ito? Utang na loob ito ng lolo mo sa akin noon. Hindi ko inakala na ang tumulong sa lolo ko noon ay napakabata pa. Sandali lang po, benefactor. Xiao Li, kanselahin mo ang lahat ng schedule ko ngayon. Huwag mong hayaang may abala sa akin. Gagawa ako ng architectural plan. Pero sinabi mo na magbibigay ka ngayon sa isang boss. Hintayin niya hanggang bukas. Ngayon, gagawa ako ng plano para sa aking tagapagligtas. Saish, sino ba talaga ito? Gagawa na ako ng plano mo ngayon. Mabibigay ko sa gabi. CJ. Pero meron pa akong maliit na hiling. Sige, hindi ko talaga sasabihin kaninuman. Bakit ka dumating ng palihim? Yung proyekto ng Feature Touch City na ito, talagang matutulungan kong makuha ito para sa pamilya Wei. Totoo ba? Ito yung architectural plan na ginagawa ko kay Master Aoyang. Ang disenyo ng architectural plan. Tinignan ko na dito, siguradong makukuha natin ang Feature Touch City Project. Ang ganda. Meron tayong architectural plan na dinisenyo ni Uyang. Sa pagkakataong ito, siguradong makukuha natin ang proyekto. Kung ganito, hindi na tayo kakontrahin ni Lola para magkasama tayo. Kunin ko na ito para ipakita kay Lola. Nandyan ka na. Bakit ka na pa rito? Pinapadala ka ni Lola ng ilang bagay. Mahal. Magluluto ako, tulungan mo akong maghanda. CJ, Mahal, papunta na ako sa bidding venue. Dala ko na ang plano, hintayin mo ako. Hello. Lindong, pumunta ka sa Linjiang Hotel ngayon. Room 1,412. Gusto kitang kausapin tungkol sa bagong proyekto. Sino yan? Wala akong oras. Ano? Ayaw mong bigyan ako ng mukha? Yung master ng Wuji Sec. Sino ka? Yung nasa likod ng Dingsheng Group o galing sa pamilya sa Kyoto? Malalaman mo pagdating mo. Ayoko. Huwag kang umalis. Samahan mo kaming maglaro. Wizitsuan. Sasabihin ko sa iyo, yung guard mo, hindi darating ngayon. ikaw ba ang may kinalaman kay Lindong? Nasa kanya ang kanyang mga paa. Ayaw niyang pumunta. Anong magagawa ko sa kanya? Sa tingin ko, hindi siya maglalakas loob na dumalo sa bidding ngayon. Imposible, siguradong darating siya. Wizitsuan, talaga ka naive. Tinalikuran ka na niya, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Naniniwala ako sa kanya. Isang maliit na security guard lang siya. Kailangan pa ba namin ng Wei family? Na siya ang magdadala sa amin para manalo sa bidding na ito. Kung sinabi niyang darating siya, darating talaga siya. Ilang minuto na lang magsisimula na ang bidding, ang mga lete ay hindi na papapasukin. Lindong, anong nangyari sa iyo? Bilisan mo. Lindong, anong nangyari? Ayos lang, walang problema. Tara na. Nabuhay pa siya? Akala ko ba may mga baril ang mga yon? Bakit hindi siya napatay?
Ayos lang, nasa amin na ang plano. Ito ang proposal ng Wei family, pakitingnan po. Lindong, isang security guard ka lang. Paano ka makikipagkumpetensya sa akin? Magtiwala ka sa akin. Ayos lang. Ang proposal ninyo ay nahuling nangopya. Ito ay kaparehong-kapareho ng iba. Alisin ko ang karapatan ninyo sa bidding. Bakit? Gawa ito ni Master Aoyang. Hindi ito maaaring nangopya. Nagbibiro ba ako? Tingnan ninyo. Kaparehong-kapareho ba ng ibang proposal? Ano ito? Talagang magkapareho. Lindong, tingnan mo. Kanino ang proposal na kapareho nito? Amin ng Tsing family. Ang kapal na mukha na security guard na ito. Ninakaw mo ang aming proposal. Ito ay pagnanakaw ng trade secret. Dapat ikulong ka ngayon din. Paano kung ikaw ang nangopya sa akin? Ang Tsing family ay isa sa 4 na malalaking pamilya ng Chanchao. Kokopya pa sa isang maliit na security guard. Nangopya ka, mayabang ka pa. Mga tulad mo, dapat talabasin na. Sandali, pwede nating tawagin ang designer para magharap. Hindi talaga kami nangopya. Tingnan mo kung paano kita unti-unting papatayin. Sing Hongwen ang proposal na yon. Sinadya kong ipakita sa'yo. Alam ko na may traitor sa Wei family. Kaya sinadya kong ipadala ni Wei Zixuan ang peking proposal. Para mahuli ang tunay na mastermind. Naloko ka. Gago ka. Ikaw ang nangopya. Ngayon ako pa ang sinisisi. May ebidensya ka ba? Kung wala, baka ikaw ang makulong. Ang tunay na proposal na ito ang ebidensya. Maraming data sa peking proposal ang sinadya kong mali. Para lang mahuli sige. Kailangan nating pag-aralan ito. Lindong, ang galing mo talaga. Ang laking bagay nito. Hindi mo man lang sinabi sa akin ng maaga. Nagulat ako ng gusto. Sasabihin ko sa iyo kung paano mahahanap ang traitor. Sino ba talaga ang traidor sa pamilya Wei? Pag-isipan mong mabuti. Noong araw na umuwi ka, kanino mo ipinakita ang plano? Nasa bahay lang si Fan Xiaoyao noong araw na iyon. Pagkatapos kong makipag-usap sa kanya ng ilang saglit, pumasok na ako sa kwarto. Si Fan Xiaoyao nga. Ikaw na hamak na gwardiya, nang aakusa ka pa sa akin. Kung totoong nang-aakusa ako o hindi, alam mo sa sarili mo. At pakinggan mo ako. Ate, nagkamali lang ako sandali. Alam ko si Kuya Wen, ang makakatulong sa atin para makuha ang bagong proyekto. Walang silbi ang pagmamakaawa mo sa akin. Kung magmamakaawa ka, kay Lindong ka mamakaawa. Plano niya ang ninakaw mo. Lola, tulungan mo ako. Sige na, Izitsuan. Ano ba ang sinasabi mo? Kahit nagkamali man si Xiaoyao, miyembro pa rin siya ng pamilya natin. Paano tayo magpapakumbaba sa isang hamak na gwardiya? Lola, At saka, ginawa niya lang naman yun para matulungan ang pamilya natin na makuha ang bagong proyekto. Mabuti naman ang intensyon niya. Iyon nga, Lola. Ginawa ko lang iyon para makatulong sa iyo, para mabawasan ang pressure mo. Sino ba ang mag-aakalang siniraan ako ni Lindong? Fan Xiaoyao. Tama na. Kahit anong mangyari, kapatid mo pa rin siya. Apos na ang usapang iyon. Baka pwede, hayaan mo na. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. CJ, susundin ko ang gusto mo. Pagkatapos naming pag-usapan, pareho kaming nagkaisang. Mas maganda ang plano ng pamilya Singh. Bakit? Malinaw naman na kinopya nila ang sa atin. Mali ang datos nila. Huhukom ba ako, o ikaw? Sino man ang sabihin kung maganda ang plano? Siya ang maganda ang plano. Sagutin ko lang ang tawag. Wizitsuan. Masyado ka pang bata. Sa panahon ngayon, hindi sapat na masyahan lang ang mga hukom sa plano. Kailangan pa nito. Binayaran mo pala ang mga hukom. Hindi ako. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Lola, pwede kong makipag-collaborate sa pamilya Wei para sa proyektong ito. Ang kita ay hati tayo sa kalahati. Dahil kung pakakasalan ko si Wizitsuan, magiging pamilya na tayo. Hongwen, pamilya na tayo noon pa man. Huwag kang mag-alala, tiyak na makikipaghiwalay. Si Wizitsuan sa maliit na security guard na ito at lubusang magpuputol ng relasyon. Hindi ako sang-ayon. Saan ka galing? Wala lang.
Mga kasama, may balita ako na aking ipahahayag. Kani-kanina lang, ang chairman ng Dingsheng Group, pagkatapos suriin ang mga plano ng dalawang pamilya, ay nakakalang hindi angkop ang plano ng pamilya Singh. Ang plano ng pamilya Wei ang mas angkop. Tumawag ka ba sa chairman ng Dingsheng Group? Lindong, ang galing mo talaga. Ikaw na pangit na security guard, ikaw na naman ang may gawa, di ba? Bakit ba lagi mo akong kinakalaban? Sing Hongwen. Huling babala ko ito sa'yo kung muling manggugulo ka. Wawakasan ko ang buong pamilya Xing. Tayo na. Pangulo, hindi ko natukoy ang pagkakakilanlan ng mga taong sumugod sa iyo. Gayunpaman, tila may kinalaman ito sa 5 pamilya sa Kyoto. Kamakailan lamang, ang pamilya Zhao sa Kyoto lamang ang nagpadala ng tao sa Linjiang City. Kaya ang pamilya Zhao sa Kyoto ang kumilos. Gusto mo bang maghanap ako ng kakampi upang wakasan ang pamilya Zhao? Hindi ganoon kadali, ang aming Bujimen ay mabilis na humina. Dahil sa panggigipit ng 5 pamilya sa Kyoto. Bata pang Pangulo, malayo ka na sa Kyoto at napakababa mo na, ngunit, natutukan ka pa rin nila. Ang mga dalawang ilang pamilya sa Kyoto. Pangulo, Nababahala talaga ako dahil hindi ka dumating, napaka-apektado ko. Buti na lang gasgas lang. Anong nangyari sa iyo ngayon? May nakasalubong lang ako sa kalye, ilang maliit na gulo. Nga pala, salamat sa chairman ng Dingsheng Group ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin tiyak na makuha ang proyektong ito. Maglaan tayo ng oras upang pasalamatan siya. Hongwen, huwag kang magmadali. Ibinigay ko ang proyekto sa pamilya, Wei upang makuha ang kanilang tiwala. Ngayon, nais kong baguhin ang laro. Maghintay ka na lang at panoorin ang magandang palabas. Hello, magandang araw. Magandang araw, Binibining Wei. Paumanhin sa abala, ako ang chairman ng Dingsheng Group. Nais kitang anyayahan sa hapunan upang pag-usapan ang proyekto ng Future Tech City. Isang karangalan ang magkaroon ng pagkakataong makipagtulungan sa Dingsheng Group. Kaya, sa Linjiang Hotel, alas 7 ng gabi. CJ. Inimbita ako ng presidente ng Dingsheng na kumain para pag-usapan ang Future Tech City at ang pakikipagtulungan. Samahan mo ako. CJ. Kung makakapag-collaborate tayo sa Dingsheng Group, siguradong mas magiging maayos ang bagong proyekto. Magpakita kang maayos mamayang gabi. CJ. MS Wei. Kumusta po? Paano ko po kayo matawag? Zhao Kang. May 61. Sino po ito? Ito ang Mr. ko, si Lindong. Kumusta po? Ano nang ginagawa mo? Nakabukas ang kamay niya. Ang swerte mo, par, napangasawa mo si MS Wei. Napakabata at napakatalino niya. Upo tayo. Matagal ko nang naririnig ang kapangyarihan ng pamilya Wei, pero wala akong pagkakataon na makipagtulungan. Ngayon, pwede na tayong mag-usap ni MS Wei tungkol sa collaboration. Ang karangalan namin na makipagtulungan sa'yo. Ang Future Tech City Project siguradong magiging maayos. Kapag nakipagtulungan kami sa'yo. Kung magiging maayos ito, pwede tayong mag-collaborate sa mas maaming proyekto sa hinaharap. Pasensya na, pupunta lang ako sa city. Zhao Kang, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto ko lang makipagtulungan sa pamilya Wei para kumita. Kung gagalawin mo si Zixuan, papatayin ko ang buong pamilya Zhao. Grabe naman. Hindi lang gagalawin ko si Wei Zitsuan. Gagawin ko pa siyang kusang loob na magpapagalaw sa akin. Hindi mo yan magagawa. Alam mo ba kung bakit ako pumunta sa Tianxiao? Para mawala sa iyo ang lahat. Kaya yung nangyari sa Hui Group, ikaw ang may gawa. At yung mga may baril sa Linjiang Hotel, ikaw rin ang naghanap. Sa bidding, sinadya mong tumawag at sabihin ang pamilya Wei ang pinakaangkop. Tulad ni Wei Zitsuan. Gusto ko talagang subukan kung ano ang pakiramdam. Kung may problema ka, sa akin mo ibaling. Layuan mo si Wei Zixuan. Gagalawin ko talaga ang babae ni Lindong. Anong magagawa mo? Lindong, tumigil ka. Ano nang ginagawa mo? Wala, misunderstanding lang. Akala ni MR Lin.
May gusto ako kay Miss Wei. Wala yon. Normal lang na magduda si Emarlin sa isang bata't magandang babae tulad ni Miss Wei. Normal lang na magduda si Emarlin. Sobrang hirap ni President Zhao na makipag-usap sa atin para sa collaboration. Bakit mo siya sinaktan? Okay lang ako. Hindi naman maghusga. Huwag natin sirain ang relasyon ninyong mag-asawa dahil sa akin. Ang relasyon ninyong mag-asawa. Sige, may gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Bakit mo siya? Sinaktan ng walang dahilan? Sa madaling salita, si Zhao Kang ay hindi mabuting tao. May masamang balak siya sa paglapit sa'yo. Lahat ng lalaking lumalapit sa akin ay may masamang balak. Magkano kikitain natin sa pakikipag-collaborate sa kanila? Ikaw ang hindi mabuting tao. Sobrang seloso mo. Pwede bang makinig ka muna sa paliwanag ko? Anong paliwanag? Ano? Natatakot kang maagaw ako ni Zhao Kang. Mukhang nagsiselos ka lang. Ganun talaga ako makitit ang isip. Hindi ba? Bakit mo siya sinaktan? Anong dahilan mo? Kung nagsiselos ka kay Zhao Kang, magsumikap ka. Magtagumpay sa negosyo. Magpakalalaki ka, huwag kang nagsiselos ng walang dahilan. Miss Wei. Na-finalize na namin ang mga detalye ng collaboration sa Feature Tech City. Kailan ka available para mag-dinner tayo? Mag-dinner tayo. Okay, President Zhao, available ako mamayang gabi. Ako na ang mag-book. Ay sesend ko sa iyo ang oras at address. CJ. Hindi na lang, hindi kita isasama. Kung isasama kita, magsiselos ka na naman. Ang galing mo, Miss Wei. Kung may tanong ka sa kontrata, kontakin mo lang ako anytime. Salamat pa rin sa tiwala mo, President Zhao. Tagay na tayo. Ang galing mo uminom, Miss Wei. Tagay tayo ulit. Pa sa ating collaboration. Mukhang medyo lasing na si Miss Wei. Kung ganun, hanggang dito na muna ang usapan natin. Ihahatid kita pauwi. Kung hindi ka comfortable sa akin, ipapahatid kita ng driver ko. Delikadong mag-isa sa gabi. Hindi naman, President Zhao, salamat na lang. Sage. Bakit hindi pa siya umuwi? Oy, mahal. Bakit hindi ka pa umuwi? May overtime ka ba? Sige, maghihintay ako. MS Wei. May langaw. Parang kinakabahan si MS Wei. Wala. Huling gabi na to, hindi ba magagali asawa mo? Base sa huli, pang strict siya sa'yo. Hindi ganun kabarat asawa ko. Emarlin, mali yung pagkakaintindi mo. Emarlin. Tumigil ka. Anong ginagawa mo, Lindong? Bakit mo naman siya sinuntok? Di mo ba nakita? Kanina hinahalikan niya ako. Zhao Kang, binalaan na kita. Huwag mong gagalawin si Wei 61. Emarlin, MS Wei, huwag kayong magalit. Palagay ko nagkakamali lang. Siguro kanina, nang hinuhuli ko yung langaw, nagkamali ng akala si Emarlin. Sinasuntok mo agad ng hindi nagtatanong. Nababaliw ka na ba? Gagawin ko asawa mo. Lindong, anong problema mo? Subukan mo ulit siyang suntukin. Emarlin, pakinggan mo ko. Malaking pagkakamali lang to. Huwag mo nang ipaliwanag sa kanya. Suntok ng walang dahilan. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanya. Wei 61, mamayang gabi hindi ka uwi. Kasama mo siya, di ba? Yan ang problema ko, wala kang pakialam. Asawa mo ako, bakit hindi ako makikialam? MS Wei, galit na galit si Emarlin ngayon. Ipaliwanag mo na lang kay Emarlin. Bahala siya kung galit o hindi. Suntok ng walang dahilan. Puro suntok lang alam ng isang lalaki. Puro selos, puro suntok. Nagkamali ako sa'yo. Lindong.
Ilang taon na ang nakalipas, akala ko, pero utak mo. Ganun pa rin ka bobo. Bobo ka, pati asawa mo bobo. Ang daling lokohin. Sa tingin ko, wala pang ilang araw, akin na siya. Di mo magagawa yan. Aray. Alis na ko. Alis na ko. Tama na? Lindong. Hindi lang gagawin ko siya, kundi mag-video pa ako sa'yo. Para makita mo kung gaano siya kaganado sa ilalim ko. Ikaw. Gusto mo bang uminom? Matutulog na kami ni Wei61. Akala ko natulog ka na kay Wizitsuan. Bakit? Sa kalye na ba tayo matutulog? Pasensya na. Bakit mo ako nilinlang? Ayaw mo ba akong makita? Hindi ako. Sige na. Alam kong may problema ka. Tara, uminom tayo para mawala ang lungkot. Nasaan ka? Bakit hindi ka umuwi? Mahal. Naglalakad lang ako sa baba, uwi na ako. Pasensya na. Kailangan ko nang umuwi. Sa susunod na lang. Mahal. Umuwi na ako. Huwag ka nang makialam sa mga bagay sa kumpanya. Paano naman ang partnership sa Dingsheng Group? Kaya ko yan. Takot ka bang makaistorbo ako sa inyo? Wala kang pakialam. Hoy, Boss Zhao. Hoy, Liu Ming. Bantayan mo si Zhao Kang. Boss, nitong mga nakaraang araw, si MS Wei, nakipagkita kay Zhao Kang ng 5 bisis. Pero tungkol sa partnership lang ang pinag-usapan. Minsan, sila lang ang kumakain. Wala nang iba. Wala na. Palaging si Zhao Kang ang nagyaya kay MS Wei. Lahat ay para sa partnership. Minsan, pag oras na ng pagkain, silang dalawa ang kumakain. Tungkol pa rin sa partnership. Iyak na may gagawin si Zhao Kang. Bantayan mo siya ng mabuti. Opo. Pinirmahan na namin ni Boss Zhao ang kontrata ngayon. Anong kontrata? Ang mga materyales para sa Future Tech City, ibibigay ni Boss Zhao. Mas mura ang presyo ng 2% kaysa sa ibang kumpanya, kaya kikita tayo ng malaki. Ganoon kabait si Zhao Kang. Binigyan tayo ng napakamura. Para lang tayong nanalo sa loto. Lindong, sinasabi ko ito para ayusin ang ating relasyon. Bakit iniisip mo pa rin si Boss Zhao? Hindi, gusto ko lang mag-ingat ka. Alam mo ba kung gaano ka ba ang presyo na pag-usapan ko? Gaano katagal ko pinag-usapan yun? Lindong, ako ang nag-asikaso sa lahat sa kumpanya. Pagod na ako. Pag-uwi, pakikinig pa sa selos mo. Pwede bang magpakalalaki ka naman? Hindi mabait si Zhao Kang, tong shipment niya. May problema talaga to. Tanong ko lang, na-deliver na ba yung materyales? Na-deliver na, nag-umpisa na ngayon, ang selos mo naman. Huwag mong husgahan ang iba base sa sarili mong ugali. Zhao Kang, hanggang kailan ka magtatago? MS Wei, Ano nang nangyari? naubos na ang materyales sa Future Tech City Project. Naubos? Di ba may dumating lang kamakailan? Batch BY batch ang delivery nila, yung huli. Ilang tonelada lang. Hindi talaga sapa. Kumusta na ang project ngayon? Dahil ubos na materyales, napahinto muna ang trabaho. Pupunta ako sa Dingsheng Group para kayong tanungin. Hoy, kailan ba talaga darating materials nyo? Dali-dali mo delivery, nag-umpisa na project ko. Kailangan na talaga, kung dahil sa bagal mo madelay ang project. Isusumbong kita, ano ba yan? Wala na bang tiwalaan sa pagitan ng tao? Tuloy. MS How, naubos na yung materyales nyo. Kailan darating yung natitira? Pasensya na talaga, MS Wei. May konting problema sa materials. Ano po? Ang mamahal na materyales sa Tianqiao. Naghanap ako ng koneksyon sa ibang probinsya para makakuha ng mas mura. Pero may problema sa transportasyon ngayon. Hindi pa made-deliver sa ngayon. Pero ubos na materyales, huminto na ang site. Baka maapektuhan.
Sinisiguro ko, makakarating yan sa loob ng 3 araw. Para sa paghingi ng paumanhin, MS Way, gusto ko sanang ilibre kayo ng hapunan. CJ, Boss, huminto ang project dahil kulang materials. Pumunta si MS Wee kay Zhao Kang. Sige, alam ko na. Bumalik na ako. Huwag kang mag-alala sa materyales, ako ang bahala. materials? Anong materyales? Hindi ba't natigil ang proyekto dahil sa materyales? Ah, yun pala. Nakausap ko na si Zhao Kang, sabi niya. Galing sa ibang probinsya ang materyales, may problema sa paghahatid. Darating sa loob ng 3 araw. Sa tingin ko, sa ganito kalaking order. Hindi mo dapat lubos na pagkatiwalaan si Zhao Kang. Lindong, pwede bang? Huwag mong lagi siyang siraan. At narinig ko, wala naman talaga siyang in-order na materyales mula sa ibang probinsya. Narinig mo. Ikaw lang naman ay isang. Sige na, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Boss Wei, tapos na ang 3 araw. Bakit wala pa ang mga tao ni Boss Zhao? Maghintay tayo ng kaunti pa. Ang Boss Zhao talagang hindi mapagkakatiwalaan. Isang araw na pagtigil, isang araw na sweldo ang nasasayang. Kapag na-delay ang proyekto, tayo pa ang magbabayad. Ang malaking halaga para sa paglabag sa kontrata. Dumating na si Boss Zhao. Boss Wee. Yung sa transportasyon, malapit na sana sila sa Chanshaw. Pero tumawag lang kanina, sabi, nahuli na mga pulis ang sasakyan nila, hindi muna makakalabas. Mga pulis? Bakit nila hinuli ang sasakyan? Hindi ko rin alam. Siguro may nakasama silang tao. Pero pinag-ayos na niya ang relasyon para makalabas agad. Pero yung materials, pasensya na talaga. Boss Zhao, paano mo naman nagawa to? Sayaolin. Boss Zhao, hindi na talaga pwedeng madelay pa ang proyekto. Sa materyales, pakiusap, pakipersige pa po sa pag-follow up. Kasalanan ko ito. Ganto, yung mga araw na ito, ako ang sasagot sa nawalang sahod. Hindi na kailangan. Yung materyales lang, pakiasikaso po. Kung wala nang iba, mauuna na kami. Ano na ang gagawin natin ngayon? Kunin muna ang emergency fund ng kumpanya, tapos mag-order. Agad ng bagong materyales. Pero kung ganito, ang cash flow natin. Ano na ang gagawin? Yung kay Fan Xiaoyao, pwede na nating sibakin. Darway, malaki ang problema. Wala nang pera sa account ng kumpanya natin. Kahit sahod, wala nang maipapasa. Ano sinasabi mo? Darway, ubos na ang pera sa account ng kumpanya. Pasensya na, Dear Sang. May problema dito sa amin. Tumawag ako mamaya. Pero naalala ko, meron pa tayong 1 bilyon dati. Ewan ko nga kung bakit. Wei Zitsuan, magpaliwanag ka. Ano ba talaga ang nangyari? Saan napunta ang pera ng kumpanya? Paano nawala ang 1 bilyon? Wei Zitsuan, narinig kong malapit ka na raw. Kay Dare Zhao ng Dingsheng Group. Di kaya ang 1 bilyon na yan, ginamit mo para sustentuhan ang lalaki? Fancy Oyaw, huwag kang magbintang ng walang basihan. Eh, di magsalita ka. Saan nga napunta ang pera? Ako, Tama na. Ang mahalaga ngayon, bayaran muna ang bayarin sa proyekto. Tapos umorder ulit tayo ng materyales. Madali lang sa'yo sabihin. 1 bilyon yan ah. Lindong, wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka dyan. huwag ka nang dumagdag. Paano kung makahiram ako ng 1 bilyon? Sig, kapag di mo nahiram ang 1 bilyon, umalis ka sa pamilya Wei. Halo? Ano? Ulitin mo. Kailangan ko ng 1 bilyon. I-transfer mo na lang. Sa account ng Wei She Group. CJ, Sino ka ba? Akala mo madali lang humiram ng 1 bilyon? Tama na, wala tayong oras para sa kalokohan mo. Umalis ka na. Lola, dumating na talaga ang pera. Wei Zitsuan. Nagkapanggap ka pa. Akala mo ba, yung walang kwentang lalaki mo, ay si Hongwen Gechko? 1 bilyon lang ba yan? Tingnan niyo kung ayaw niyong maniwala. Ito. Anong nangyari? Galing ito sa Tayan Subang.
Di pwedeng magkamali to. Lindong, sabihin mo ang totoo. Saan mo nakuha ang perang ito? Hiniram ko ito kay Liu Ming. Matalik kaming magkaibigan. Hiniram ko lang muna para sa pangangailangan. Pag meron na, babayaran ko na lang siya. Sino pala si Liu Ming pala? Ang He Group, malapit nang magsara, di ba? Si Liu Ming na yun. Makakapagpahiram pa ba sa'yo ng 1 bilyon? Ingat ka, baka magsara siya. Tapos paano mo babayaran? Fan Xiaoyao kahit paano. Tumulong siya sa atin. Yan sinasabi mo. Sobra na. Nakuha ko na ang pera. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Zixuan. Sino ka ba? Magpapaumanhin ako sa'yo. Yung perang ito, si Wizitsuan kumuha, hindi pa sigurado. Lola, Tama na. Xiaoyao, humingi ka ng tawad sa ate mo. Ako. Paumanhin. Sige, tapos na ito. Ipasweldo na lang natin. Lola, pupunta na ako para mag-order ulit. Ng mga materyales sa paggawa. Kung wala nang iba, aalis na ako. Sige, ikaw na bahala sa mga yan. Huwag magmadali. Sa tingin ko, mas mabuting mag-ingat. Siguraduhin muna natin ang partner bago magbayad. Nasa account ng kumpanya naman ang pera. Hindi yan mawawala. May punto ka rin. Kung may problema ulit ngayon, tapos na talaga tayo. Ikaw nga talaga. Anong ako nga? Anong sinasabi mo? Ako, nag-aalala lang ako sa magnanakaw, kaya tiningnan ko. Kung hindi ka pupunta, walang magnanakaw. Lindong, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ikaw ang tumahimik. Ano ba talaga ang nangyari? Lola, ako. Noong nakaraang araw sa auction, nakipagpalitan siya at binili. Ang kwintas na halagang 1 bilyon. Paano mo nalaman? Kalokohan. Ang loko-loko mo. Ikaw. Lola, mali ako. Sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Hindi ako ang may kasalanan, daya ng may-ari ng auction. Bakit ka nanakaw ng pera ngayon? Gusto mo bang hindi bumagsak ang pamilya Wei? Bumili ulit ako ng singsing na Esmeralda. Ikaw. Lola. Fan Xiaoyao, nagnakaw ng malaking halaga mula sa grupo. Sa bagay pa lang, sapat na para makulong ka ng ilang dekada. Kuya, huwag naman kuya. At mali na ako. Tulungan mo ako, Lola. Alam ko na ang mali ko. Tulungan mo ako, hindi na ako uli. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Alam mo na ang mali? Eh bakit ka pumunta ngayon? Tatawagan ko na ang pulis. Wizitsuan. Xiaoyao naman, kapatid mo pa rin siya. Sa tingin ko, Alimutan na lang natin ito. Lola, pero si Fan Xiaoyao. kapatid mo siya. Gusto mo bang sirain siya? Hanggang mamatay ako sa galit? Tama si Lola. Yung Esmeralda kong singsing, para sa inyo yun. Sa paningin ni Wizitsuan. Pera lang ang mahalaga. Ako lang ang tapat sa inyo dito. Kasama kayo. Fan Xiaoyao. Wizitsuan. Lola, maaaring makalimutan ang bagay na ito. Pero si Fan Xiaoyao, ninakaw niya ang pera ng kumpanya. Kailangan niyang bayaran. Pera, pera, pera. Puro pera lang alam mo. Hindi ako sang-ayon dito. Nakakagalit talaga. Ganun lang ba? Pinatawad na si Fan Xiaoyao. Lagi siyang may kinikilingan. Galit na galit ako. Mahal. Kahit may kinikilingan ako, sa'yo naman. Buti na lang naresolba ang krisis. Salamat sa'yo. Dapat lang para sa asawa ko. Kung maganda ang takbo ng proyektong ito, ang kita ay di bababa sa 1 bilyon. Kung ganun, yayaman talaga tayo. Kung yayaman tayo, anong gusto mong gawin? Siyempre gusto kong palakasin ang aming pamilya Wei. Para mas maging makapangyarihan. Para hindi na ako pilitin ni Lola na magpakasal sa iba. Huwag kang mag-alala, mahal. Tutulungan kitang gawin. Pinakamakapangyarihang pamilya sa Tianzhou ang mga Wei. Tumawag ang ospital, bumuti raw ang kalagayan ng nanay ko. Pupunta ako sa ospital para bisitahin siya. Ayos yan. Samahan kita pagkatapos kumain. CJ. Pero wala bang gagawin sa opisina?
Meron, pero hapon na ang usapan. May meeting ako. Sa mga bagong supplier ng materyales para sa kontrata. Bagamat ang presyo ay Medyo mahal pero lokal lang, mabilis ang delivery. CJ, masaya ang nanay kapag nakita ka. Hoy, Boss Zhao. Talaga? Ayos yan. Okay, Ano nangyari? Sabi ni Zhao Kang, yung mga kargamento. Nasa Tiansu na, pwedeng i-deliver ngayon. Honey, sinabi ko na sa'yo. Hindi ganoon si Zhao Kang. narinig ko mismo, nag-away siya dahil sa kargamento. Honey, hindi na ako sasama sa ospital. Kailangan ko talagang mag-deliver. Boss Wei, sorry sa pagkaantala. Okay lang, may mga problema ka rin. Salamat sa pagbenta sa akin ni Boss Zhao. Nang murang materyales, ako dapat ang magpasalamat. Maliit na bagay lang yan. Pasensya na, kain tayo. Hala, Boss Wei, may problema sa construction site. Ano nangyari? May mga tambay na humarang, sinasabi hindi raw sila nagpaalam. Bago magtrabaho dito, ayaw talaga kaming pagtrabahuhin. Ganito ba talaga? Tara, tingnan natin, Silang mga yun. Sino ang may-ari? Ako ang Vice President ng Wei Group. Si Wei Zixuan, kayo sino? Boss Wei, dito ka nagtatrabaho. Hindi mo kilala si Deng Jun? Sa mga kalapit na kalsada. Ako ang may hawak. Dito ka nagtatrabaho, hindi ka nagpaalam sa akin. Hindi tama yon, di ba? Sino ba yang Deng Jun na yan? Umalis na kayo, o tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis? May ginawa ba kaming mali? Kayo. Kapag inaway nyo si Deng Jun, walang makakadaan. Ano ba talaga ang gusto nyo? Sa lugar ni Deng Jun, magtatrabaho. Kailangan magbayad ng proteksyon. 50,000. Ang laki naman ng hiningi mo. Boss Zhao. Sino ka ba? May kaapatan ka bang magsalita dito? Pwede ring hindi magbayad. Wei Zong, nakita ko ang ganda mo. Kung sasamahan mo ako ng isang gabi, 50,000, hindi ko nakukunin. Huwag kang magkamot ng kamay. Bastos ka pa. Sawa ka na ba sa buhay? Sumapak ka sa aming boss. Sugurin ninyo siya. Huwag kang mag-alala. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Ngayon, walang sinumang makakaalis. Sugurin ninyo siya. Kuya, boss, huwag nang manakit, mali na ako. Lumuhod ka. Gusto mo pa ba ng 50,000? Gusto mo pa ba magpasintabi sa aming lugar? Hindi na. Gusto mo pa ba si Wei Zong? Hindi na. Hindi na ako magtatangka. Patawarin mo na ako. Maaari kong sundin ang mga patakaran. 50,000, ngunit kung gagalawin mo si Wei Zong. Papatayin kita. Boss, hindi na ako ulit. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Tara na. Zhao Zong, ikaw, okay ka lang ba? Okay lang. Zhao Zong. Sia Olin, tawagan mo ang ambulansya. Sage. Zhao Zong. Huwag kang magkaroon ng anumang masama. Ang iyong ina ay mas maganda na ang kalagayan nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Director Huang, sa susunod na buwan ay maaari nang mag-operasyon. Salamat, Doc. Kung okay lang ang nanay ko, ako ay masaya na. Nasaan ang babae na kasama mo noong nakaraang pagpunta? Nag-o-overtime siya sa kumpanya. Okay lang. Aalis na muna ako. Paalam, Doc. Zhao Kang. Lindong. Pinalaan kita, huwag mong galawin si Wei Zixuan. Hindi kita palampasin, alam mo ba? Ano ba ang ginagawa mo? Kanina, inaabuso ka niya, alam mo ba? Ginoong Lin, huwag kang magkamali, nasugatan si GNG, Wei. Tumutulong lang ako sa kanya na maglagay ng gamot. Nasugatan ako. Sa may likod ng league. Maaaring aksidenteng nasaktan ng mga tao ni Deng Jun.
Lindong, Tingnan ko, huwag mong laging gawin ang lahat ng padalos-dalos, okay lang ba? Bakit kailangan lagi mong manakit? hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Hindi mo alam kung sino talaga si Zhao Kang. Hindi ko siya masyadong kilala, bago lang kami nagkakilala. Pero alam ko sa puso ko, hindi niya ako pahihirapan. Alam mo ba, ngayon lang para protektahan ako. Nakipagbakbakan siya sa mga tambay. Muntik na mawala ng buhay. Huminahon kayong dalawa, kasalanan ko itong lahat, Ginoong Lin. Si GNG, Wei at ako, negosyante lang talaga. Hindi talaga yung iniisip mo. Kung nababahala ka. Iwasan ko na lang si GNG, Wei sa susunod. Presidente Zhao, huwag kang humingi ng paumanhin sa kanya. Siya ang dapat humingi ng paumanhin sa'yo. Lindong, huling babala ko na ito sa'yo. Kung patuloy kang mag-iisip ng masama sa kapwa, seryoso kong iisipin ang relasyon natin. Wei 61. GNG, Wei, ganyan si Ginoong Lin dahil nagmamalasakit siya. Presidente Zhao, paumanhin. Humingi ako ng paumanhin para sa kanya. Ayos lang. Umalis ka na, ayaw kitang makita. Hoy. Imbestigahan mo. Anong ginawa ni Zhao Kang ngayong araw? Lindong, malapit na. Si Wei Zixuan ay magiging akin na. Hindi mo magagawa. Natatakot ako. Sex na. Sasamahan ko na si GNG. Wei sa pagkain, magpahinga ka na lang. Magaling ang pag-ensayo mo sa katawan ay. Unong guro, nasa construction site si GNG. Wei ngayon. Tinripan siya ng mga tambay. Nandun si Zhao Kang, tinalo niya lahat. Nasugatan pa siya. Ang tambay na yun ay si Deng Jun, dating bodyguard ng pamilya Wang. Nang mapuksa ang Wangs, sumama sa pamilya Singh. Nagtratrabaho kamakailan para kay Zhao Kang. Alam ko na. Hoy Lindong, ano yun? Wala lang. Hindi kaya nag-away na naman kayo ni Wei Zixuan? Hindi okay na okay kami, naghahapunan kami. Ganun ba? Paano ko nakita si Wei Zixuan na nakadapa sa ibang lalaki? Zhao Kang. Nasaan sila? Sabi mo wala, nakuha ko agad sa panggigipit. Nasaan ka ngayon? Nasa tulay ako. Si Wei Zixuan, hindi niya lang maintindihan. Sabi niya madamot ako. May pagkabasag ulo daw, madamot. Lindong, ang cute-cute mo talaga. Cute ako. Alam mo, yung Zhao Kang. Halatang nagpapainit lang ng ulo mo para magagalit kayo ni Wei Zixuan. Para mawala ang kuol mo sa harap niya. Alam ko. Pero hindi ko mapigilan. Gusto ko siyang suntukin. Pero kapag ganyan ka, yung away ninyo ni Wei Zixuan, lalong lalala. Diba? Para sa ganyang klase ng tao, kailangan gantihan mo ng parehong paan. Hayaan mong magpakita ng tunay na kulay para makita ni Wei Zixuan kung sino talaga siya. Tama ka. Lindong, may usap tayo. Ano yun? Buong gabi akong kasama mo, nag-inuman, nagbigay pa ng payo. Dapat ba akong pasalamatan? Paano kita pasasalamatan? Si Wei Zixuan, bata pa. Hindi pa alam ang halaga mo. Samahan mo ako ng isang gabi. Siguradong di mo makakalimutan. CJ. Panaginip mo yan. Sige na. Tara, shot tayo. Walang uwing dilasing. Bakit malungkot? Masaya ako. Yung taong gusto ko, nag-aalala para sa gusto niya. Sabihin mo sa akin, paano ako magiging masaya? Mahal kita.
Brother Kang, nakita ko si Lindong. Kasama ang isang babae, pumasok sa hotel. Ito na ang bayad sa'yo para ngayong gabi. Mura na yan para sa'yo. Lasing na siya. Pero umalis na yung babae. Mag-isa na lang siya. Lindong, hayop ka. Saan ka ba gabi-gabi? Bakit di ka pa umuuwi? Baka naman masyado akong naging harsh sa'yo. Kahit ganun, dapat umuwi ka muna. Para makapag-sorry ako sa'yo. Lindong. Hoy, Boss Zhao. Kamusta na kayo ni Emarlin? Salamat sa concern, Boss Zhao. Okay na kami ng asawa ko. Nagluluto pa siya ng midnight snack ngayon. Ah, okay lang. Sige, ganun na lang. Boss Zhao, may problema ba? Wala naman, actually. Kanina lang, may nakita akong lalaking kamukha ni Emarlin. Mayakap-yakap siya sa isang babae, pumasok sa hotel. Pero malayo kasi, di ako sure kung siya talaga. Kaya kinonfirm ko lang sa'yo. Kung nasa bahay si Emarlin ngayon, edi wala nang problema. Ang asawa ko, kahit medyo impulsive, sigurado. Hindi siya nung At kanina, may pinadala pa akong ilang pictures sa'yo. Huwag mo nang panoorin, delete mo na lang. Salamat ulit sa concern, Boss Zhao. Answer, lindong ka talaga. Sabi ko na, bakit di ka umuwi at di sumasagot sa tawag? Answer pala, yung malandi na yon. Ang kasama mo. Hello, naghahanap po ako ng tao. May kaibigan ako, si Lindong ang pangalan. Anong room po siya naka-check-in? Ma'am, pasensya na po. Privacy po yan ng guest. Di po namin pwedeng ibigay. Ma'am, Magkano ba? I-transfer ko sa'yo. pasensya na po, ma'am. Wala po kaming check-in record na Lindong. Wala pong lindong. Ma'am, Wala pong lindong. Meron po bang answer? meron po. Nasa room 600 at isa po sa taas. Ma'am, ito po yung room. Bukas. Gago. Mahal. Nasaan na ba ako? Sino siya? Ano, nagulat ka ba na makita ako? Ano ba to? Ano ang nangyayari, mahal? Huwag mo na akong tawaging mahal. Sabihin ko sa'yo, Lindong, bukas ng umaga, magkita tayo sa City Hall. Diborsyo. Mahal. Huwag kang umalis. Mahal. Di mo pa binabayaran. Anong bayad? Sino ba kayong dalawa? Mahal. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Bitawan mo ako, Lindong. Hindi ko akalain na ganito ka pala. Hindi, mahal, wala akong ginawa. Ako. Huwag mo akong tawaging mahal. Nakakadiri ka. Maniwala ka sa akin, sumpa ko, wala akong ginawa. Lasing lang ako, di ko rin alam. Kung bakit ako nandito. Lasing? Eh sino ang kasama mong uminom? Answer. Nakilala na kita, Lindong. Punong guro. Kasalanan ko ito. Parusahan niyo po ako. Hanapin niyo yang si Deng Jun. Kunin ang ebidensya at ipadala kay Wei61. Opo. Liu Ming. Parang masyado na tayong tahimik. Kaya kahit sino na lang ang umaasta. Punong guro, magkakasundo ang 5 pamilya ng Kyoto. Ang Zhao family ay hindi basta-basta. Magkakasundo. Hoy. Ako si Lindong. Mag-usap tayo. Isang alok na hindi nyo matatanggihan. CJ, Opo. Boss Wei. Namumula po ang mata nyo. May problema po ba?
Huwag kang makialam sa di mo dapat pinapakialaman. Pasensya na po, Boss Wei. Boss Wei, Ano na naman? may nagbigay po sa labas para sa inyo. Ano to? Wala siyang sinabi. Sabi niya, pag nakita mo, may intindihan mo. Huwag mong gagalawin si Boss Wei, papatayin kita. Halika, halika. Pagdating sa pagiging generous, si Boss Kang talaga ang hari. Noong nakaraan, yung eksena ng pagligtas sa bida, 1 kilos lang ni Boss Kang, ito agad ang ibinigay. 50,000? Niloloko mo ba ako? 500,000 yon. Ganoon ba ka-generoso si Boss Kang? 500,000 para lang sa isang eksena? Siyempre naman. Sino ba ang gumawa noon? Yon. Magkwento ka. Bakit tumigil ka? Bibini Wei, nandito na siya. Deng John. So, yung mga gulo mo dati sa construction site. Lahat yon utos ni Zhao Kang. Bini Wei, nagmamalaki lang ako kanina. Sino si Zhao Kang? Sino yang Boss Kang na yan? Wala yun. Saka. Sino bang magbabayad ng 500,000 para lang sa isang eksena? Di ba? Kung ayaw mo magsalita, okay lang. Tatawagan ko na lang si Boss Zhao ngayon. Sasabihin kong sinabi mo sa akin lahat, Ding Jun. Gusto ko lang malaman ang totoo. Yang pagtatago mo ng impormasyon. Anong saysay noon? Bini Wei. Baka, pwede ko pong sabihin sa inyo. Pero huwag niyo pong sasabihin kay Boss Kang. Ha? Di ako ganoon kawalang magawa. Ay naku. Simple lang naman ang kwento. Hinanap kami ni Boss Kang para tumulong sa isang eksena. Pero, Bini Wei, wala namang masamang intensyon si Boss Kang. Gusto lang niyang magpa-impress sa inyo. Kasi naman, ang ganda-ganda niyo po. Normal lang naman yon. Bini Wei, nangako kayo sa akin. Yung bagay na to, huwag niyo pong sasabihin kay Boss Kang. Alam ko. Boss, kung ganoon ka po kabahala na malaman to, bakit hindi na lang? Nababaliw ka na ba? Boss Wei, sama na po kayo? Mukhang maganda ang mood ni Boss Zhao. Hindi na ako makakaabala pa. Boss Wei, Pasensya na, Boss Zhao. Medyo masama pakiramdam ko ngayon. Kung wala nang ibang bagay, mauuna na po ako. Ding Jun, maganda ang ginawa mo noong nakaraan. Natuwa ako. Salamat po sa papuri, Boss Kang. Arangalan ko po yon. Halika, uminom tayo, at tulungan mo ako sa isang bagay. Kapag natapos na ito, ganito ang halaga. Sabihin mo lang, Ginoong Kang, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit magbuwis ng buhay, hindi ako mag-atubili. Hindi kailangan ng ganoon. Walang pagsasakripisyo. Tulungan mo akong magtali ng isang tao. Sino? Si Lindong. Hindi kita hinahamak, pero kahit bigyan kita ng 100 tao, hindi mo pa rin siya matatali. Itali si Wizitsuan. Ginoong Han, gusto mo bang maging bayani para sa maganda? Hindi mahalaga kung ilan ang paan, basta't epektibo. Pagkatapos ng eksenang ito, si Wizitsuan ay kusang loob na, lalapit sa akin. Pero, Ginoong Kang, paano? Hindi ko magagawa yon, Ginoong Kang. Ang pagtali kay Wizitsuan ako, okay lang. Sa proseso ng pagtali, kung si Wizitsuan ay magkaroon ng konting sugat o magdusa ng kaunti, maintindihan ko. Hindi kita pagagalitan. Ginoong Kang. Kamakailan lang, nakita na namin si GNG, Wei, ng isang bises. Kung tatalian natin siya ulit, parang medyo, kanina lang. Nakasalubong ko si Wizitsuan. Si GNG, Wei, pumunta siya rito, siya. Parang hindi siya comfortable. Ikaw ba? Ay may sinabi sa kanya? Talagang wala. Mabuti naman. Paano ako magtataksil sa'yo? Ginoong Kang, di ba? Ang mga taong nagtataksil sa akin ay karaniwang namamatay ng napakasakit. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Lumapit ka. Sasabihin ko sa'yo.
ang maglakas loob na magtaksil sa akin. Ang mga taong nagtataksil sa akin. Hoy! Hongwen, simulan mo na. Kailangan ko pa bang turuan ka? Wizitsuan. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan ni Ginong Han at ang boss Lo. Ang tagal. Di na kailangang magtanong. Malaking negosyo sigurado yun. Yayaman na tayo. Bakit hindi pa lumalabas ang boss? Hindi ko alam. Boss, kamusta? Boss. Hoy, mahal, nasaan ka? Mahal, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka salita? Salita ka. Kahit sino ka, wala akong pera. Bubuhayin kitang balatan. Naniniwala ka ba? Huwag mong gagalawin si Wei61. Honey, pasensya na. Nagkakamali ako sa'yo. Okay lang. Nasaan ka na ngayon? Gusto kitang makita. Nasa bahay ako. Bakit kagabi hindi ka umuwi? Natulog ako sa opisina kagabi. Uwi na ako ngayon, hintayin mo ako. Sino kayo? Ikaw pala? Binabalaan ko kayo, huwag niyong gagalawin si Wei61. Mamamatay kayo, narinig niyo ba? Sage, subukan mo. Hoy, Liu Ming. Wala akong kailangan saan kayo. Kahit saan ka man. Ano man ginagawa mo sa loob ng 10 minuto? Dalhin mo ang lahat ng mga tao sa ilalim mo. Muna ka. Sino ba to? Mga gangster? Nagsushooting ba to? Wala namang nakikitang kamera eh. Nakita na po ang iyong master. Mabuhay ang iyong master. Ang laki ng dating, ano ba ang gagawin nyo? Mga gangster? Nasaan si Wei61? Di ba yon ang asawa mo? Jilin? Naghahanap ng asawa. Di ko ka pa naghanap sa akin? Sabihin mo sa akin, nasaan si Wei61? Kung hindi, bubuhayin kitang balatan. Hindi ako nagbibiro. Ang salita ng pinuno ng Wujisek. Walang sinumang maglalaro-laro sa pagdinig. Zhao Kang. Nasaan si Wei61? Sabihin mo sa akin ngayon. Jilin, hindi mo ba sasagutin yan? Zixuan. Hinahanap mo siya? Batiin mo. Zixuan, nasaan ka? Zixuan. Tigilan nyo yan. Alice, Lindong, di ba kanina ang yabang mo? Tuloy mo pa. Pakawalan mo si Wei61. Kung hindi, magsisisi ka. Mula pagkabata, walang sinumang nagturo sa akin. Ano ang pagsisisi? Pakawalan mo si Wei61. Pakawalan siya, pwede. Putulin mo ang sarili mong kamay. Buuin ang Wujisek. Pumili ka, gusto mo si Wizitsuan. O gusto mo ang kapangyarihan. Ikaw na bahala. Zhao Kang. 3 minuto lang ang meron ka. Pagkatapos ng 3 minuto, hindi na maghihintay si Young Master Tsing. Hindi na ako makapaghintay, maghuhubad na ako. Kaninong cellphone yan? Huwag mong istorbohin ang mood. May tumatawag, hindi mo ba sasagutin? Sinabi ko na. Magdudulot ito ng pagsisisi sa'yo.
Talagang hindi mo sasagutin. Zhao Kang, ano ba ang ginawa mo? Gago ka, anuman ang ginawa mo. Anuman ang dahilan mo, ngayon, agad-agad. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Lindong. Tatay, nababaliw ka ba? Ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit mo ba? Kinailangan mong guluhin ang demonyong yon. Alam mo ba, na-ride na ang aming pamilya Zhao. Buhay o kamatayan, nasa isip lang ni Lindong. Malakas ang Wuji set, pero kami, ang limang malalaking pamilya ng kapital, magkakasama, hindi rin mahina, hindi nila magagawa. Napatayin ng tahimik. Kung hindi kaya ng Wuji Sek, yung apat na natitirang malalaking pamilya ng kapital, kapag nagtulungan, kaya-kaya, ang gago talagang Lindong na yon. Nag-alok siya ng kondisyon na hindi nila matatanggihan. Ngayon, ang kalaban natin ay ang apat nating kaalyado. Wizitsuan, huwag kang magkakamali. Oras na para pumili ka. Protektahan ang sarili mo o protektahan ang pamilya.